Hello Pisces, Sun, Rising and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo dito, welcome din po kayo. And please subscribe, like, share my videos. And please leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. First message po ninyo is for general life. Ayan, so we have 9 of challenges or 9 of swords, no? Probably ang iba sa inyo dito may kinakatakutan, no? Maybe you are worrying about something, maaaring you are afraid of something, no? In this case may takot siya dito, no? Maaaring ang iba sa inyo dito siguro baka mag-isa lang kayo, no? Pakiramdam ninyo lalo-lalo na kung binubuli kayo, no, ng mga katrabaho ninyo or kung sino man, mga kapitbahay, you know, kamag-anak. Minsan kahit kamag-anak natin, siya din, no, yung nangaaway sa atin. May mga ganun sila din yung mga nagtatraidor sa atin. Kaya hindi exception, ano, ang kung sino man, kahit sino pwedeng gumawa sa atin ng hindi maganda. Kaya dapat lang na maging matapang tayo, na maging matapang kayo, maging matatag kayo. Kasi you never know kahit saan kayo mapunta. Now, there will always be someone na pwedeng magalit sa'yo, na pwedeng magtampo sa'yo, na pwedeng magbully sa'yo, manira sa'yo, diba? Kasi mahirap, hindi natin mapiplease ang lahat, no? And there are people also that are really hard to please, kaya kailangan lang talaga natatagan natin, no, ang loob natin, tibayan natin ang loob natin, at huwag tayong basta-bastang matatakot, hindi tayong basta-bastang uurong, no, sa laban ng buhay. Okay? And in this case kasi natatakot kayo, no? Pero bakit kayo matatakot? 'Di ba? Bakit kayo matatakot? Meron naman kayong lakas ng loob. You have that inner strength and courage within you, no? Na may panlalaban kayo sa kanila. Lalo na kung mga taong ito ay talagang walang magawa lang, 'di ba? Takutin ka lang, i-intimidate ka lang, 'di ba? Kahit wala ka namang masamang ginawa sa kanila, 'di ba? May mga taong sadyang gano'n, no, na talagang bully lang, kaya maaring 'yun ang ganap ng iba sa inyo dito. So magpakatatag ka, tibayan mo ang inyong loob, huwag kang basta-bastang susuko, okay? For your money, career, and finances, we have 5 of spells. So this is 5 of wands. Meron ditong meron ditong parang nag-aaway talaga, no? Maaaring meron ditong talaga sa'yo, nambubuli, pwedeng work-related ito, baka merong competition, merong rivalry, no? Sa isang posisyon, no? Pwedeng ganun ang ganap dito for some of you. Or kunyari sa negosyo, baka super swerte kayo sa inyong negosyo, baka maganda ang takbo ng inyong negosyo, kaya maraming naiinggit, no? Kaya maaring kung ano-ano ang pinapalabas nila, kung ano-ano sinasabi nila sa ibang tao, maaaring sinisiraan ka, something like that, no? So, pagdating naman sa inyong relationships, we have keeper of challenges. Ayan, so, ang napipick up ko dito, baka kailangan ninyo ng advice, no? Baka kailangan ninyo dito ng advice regarding pagpapatakbo ng inyong relasyon, no? Pwedeng bago lang kayo, no, sa relationship, kaya medyo pwedeng nangangapa ka pa, no? Hindi ka pa masyado nakakapag-adjust, no, sa inyong relationship, kaya maybe you are needing someone to talk to, no, para mahingian mo ng advice. Maaari din ang kailangan ng iba sa inyo dito, you know, is for you to practice. Pwedeng reminder ito sa inyo, may napagdating sa inyong relationship. And kahit sa trabaho, kahit sa negosyo, kailangan ninyo na lagi kayong clear ang pakikipag-communicate at maging authentic kayo. Kung ano yung totoong nararamdaman ninyo, kung ano totoong laman ng isipan ninyo, yun ang i-express ninyo, lalo-lalo na sa relasyon, no? Na dapat open communication kayo lagi, wala kayong dapat na itinatago sa person ninyo, or hindi nyo na kailangan i-sugarcoat, no? Kung meron kayong complaint, kung meron kayong gustong mangyari, wag nyo lang i-sugarcoat yan, no?
i-express ninyo, no, kung ano ang eksaktong gusto ninyong sabihin sa inyong person para mas maganda yung magiging relasyon ninyo, na bukas kayo, no, bukas kayo sa pakikipag-usap, bukas kayo sa bawat isa, no, na mag-express, no, ng inyong mga sarili. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa inyo. Kuha tayo ng clarifiers dito, Pisces. And before I go on, maraming salamat muna sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Thank you for being here. Sa mga nag-subscribe na, salamat. Sa mga hindi nag-skip ng ads, salamat din. At sa mga nagsisend ng donation through Super Thanks, maraming salamat din po for your generosity. God bless you more. So, with the 9 of challenges or 9 of swords, meron tayong 9 of wands. So, huwag kayong sumuko. Okay? Huwag kayong sumuko, huwag kayong mapagod, and huwag kayong matakot. No? Huwag ninyong atrasan, kumbaga, no? Kung ano man ang mga pagsubok sa buhay ninyo. Okay? Mas mabuting harapin natin ito kasi babalik at babalik din yan, or hindi rin naman yan aalis, no? In a way, hindi rin yan aalis hanggat hindi natin nasusolve kung ano man ang mga problema or kung ano man yung mga bagay na dapat nating harapin sa buhay. 'Di ba? Pwedeng umalis yan, pwedeng magbago ang ihip ng hangin, pero babalik at babalik yan. Parang karmic debt yan, na hindi ka niyan titigilan hanggang sa ma-address mo ng tama. Hindi ka titigilan yan hanggat hindi mo matutunan yung lesson na dapat mong matutunan. Kaya as much as possible, wag ninyong urungan, wag ninyong iwasan, wag kayong umatras. Okay? Bagkus harapan ninyo squarely yan para once and for all matapos na, masolusyonan mo na. Okay? So with the 5 of Spells energy, we have Queen of Pentacles. Ayan. So merong mga offer talaga, no, nalalapit sa inyo sa ngayon, kaya siguro ito yung pinag-aawayan ninyo at ng iba pa ninyong katrabaho, kasi maaaring ino-offer sa inyo yung promotion, ino-offer sa inyo yung leadership role, pwedeng ganon. Kaya hindi lang kayo yung interesado, no? Problema, hindi lang kayo yung interesado, marami din siguro kayong mga katrabaho na interesado para mag-promote, interesado dyan sa posisyon ninyo na ibinibigay sa inyo, or maaaring ino-offer sa inyo ng employer ninyo. Kaya, ayan, tatagan ninyo inyong loob. Okay? Huwag kayo sumuko. Hindi naman ninyo yan hiningi. Hindi ninyo naman yan nakuha na posisyon na yan sa masamang paraan. But ginamit mo dito ang galing mo, ginamit mo dito yung talento mo, no? Yung skills mo, kaya napansin ka, no? Napansin ang galing mo ng mga employer ninyo or ng mga boss ninyo. Kaya deserve ninyo, no? Deserve ninyo ito. You deserve to be abundant and prosperous. You deserve that promotion. You deserve a better position sa inyong trabaho. Kaya huwag kayong mag-alala. Alright? So, pagdating naman dito sa Keeper of Challenges, we have Justice. Okay? We have Justice energy. At makukuha mo kung ano ang para sa'yo. No? You are going to get what you deserve. Kaya huwag kayong mag-alala. You will end up happy pa rin sa inyong relationship. Kung anong klaseng advice ang gusto mong makuha dito, you know, at susundin mo yung advice na to, and you will get kung ano man ang goal ninyo rito, no, sa inyong relasyon. Kaya good luck sa inyo. So, tignan natin kung ano yung last or final message ninyo dito, Pisces. Final message ninyo is acceptance, the cycle of life. Ayan. So, kapag merong acceptance talaga, no, in a way, parang you have a sense of surrender. Parang pag tinatanggap mo na ganun talaga ang buhay, you're just going with the flow with life, hindi ka na kumukontra kung ano man na nangyayari, you're just embracing it, no? As in, sinisavor mo na lang kung ano ang meron. There is a sense of surrender in your heart, no? And when we are surrendering to God, when we are accepting everything as it is, no, na wala tayong paglaban, walang pagkontra, walang pagpipilit na kung anong gusto natin, mas nagiging smooth sailing ang lahat. You will see na kapag sumusunod ka sa agos ng buhay, you will see that things are going to be in order, things are going to be better, no? Mas maganda yung takbo ng mga bagay-bagay, mas maganda yung
yung pagbagsak ng mga bagay-bagay in its right places, no? Kaya good luck po. Thank you for watching. Have a light. Namaste.